Gandang hapon po. Ang atin na pong gagawin ngayon ay ang barrel para i-fix sa receiver. Kailangan po talaga ito walang kakalog-kalog Dahil once na pumutok ka, then maluag dito, gaganyan ang barrel, hindi po kayo tatama. Ang dapat po natin gawin ay mag-cut tayo ng 5 cm na number 1 PVC, 5 cm na 3/4 PVC. Yung po gagawin natin pampit dito. Inuulit ko, wala tayong magasin. Wala tayong masking tape. Hindi tayo gumagamit ng masking tape. Kailangan ito ipipit natin din ang sobra ating i-grind. Ipit natin. Tsaka ito pa isa dito sa dulo. Para dun sa design natin. Maikli lang dyan dito. 5 cm para talagang maganda ang cup. Para talagang pit na pit siya. Walang kalog-alog. Kailangan mahaba-haba. Okay, ngayon naman ipit muna natin yung 3/4 sa ating barrel. Ang ating pong gagawin sa ating barrel ay ganito. Dito sa puno. Ganito papunta sa receiver Susukat po tayo ng 5.6 cm. Tandaan nyo po ba? Tandaan nyo ha. 5.6 cm. Galing sa puno-punuan. 5.6 cm. Dito po natin ito ilalagay sa 5.6 cm. Bali ito na po ang papasok na ito sa loob kasi ito na ang receiver. Dito na ang ating o-ring para hindi sumingaw. Okay. Dagdagan natin ng glue para talagang dikit na dikit. 5.6 cm galing sa dulo. Dito. Dito na kasi ang o-ring para hindi sumingaw. Sa mga next video makikita ninyo ito. Then ngayon, ito namang number 1, isasapaw natin ito dito sa ating 3/4. Okay. Ganito lang, dali lang to. Sasapaw natin. Kailangan natin painitan para talagang dikit na dikit siya. Gagawin po natin ngayon atin siyang i-grind para ma-fix siya sa ating receiver. Try po natin. Okay, kita nyo naman po, talagang pink na pit. Talagang doon po sa ating 5 cm, ititira natin yung 1.5 cm para po yun doon sa ating dekorasyon dito. Doon po natin i-screw yung ating dekorasyon. Ngayon, kaya sabi ko sa inyo na dito sa ganitong parte, hindi kailangan ng masking tape. Bakit? Kasi mag-i-screw kasi tayo dito. Pag screw natin dyan, patatamain natin dito sa atin pa, patatamain natin sa kuan, sa masking tape, ang screw. Wala, hindi po matibay. Ito lang po. Kailangan PVC to PVC. Okay. Then, ito po yung
reducer na number 1. Ito ay taklob niya. Meron kasi itong taklob dito eh. Parang ganito. Yan, parang ganito pero ito 3/4. Tinanggal ko itong taklob kaya nagiging butas na siya. Tapos ginrain ko itong mga kanto-kanto. Sinapawan ko siya ng another bilog. Parang sa kuha nito eh. Basta kahit ano, basta isapan nyo ko. Basta papantay lang siya dito. Pantay siya dito. Pag pantay nyo dyan, tamang-tama po yan. Papasok po yan sa 1-in-1 port. Yan. Saktong-sakto po yan. Then mag-i-screw man tayo dito. Then ito, papunta sa chamber. Putulan natin ito konti, masyado mahaba. Ang chamber, ito magiging connector ng chamber to receiver. Yan. Lagyan po ng o-ring dito. Kasi talagang walang singaw. Yan po, mangyayari yan. Okay, naipit na po natin sa receiver. Ngayon, ang gagawin po natin, susukat po tayo galing dito ng 3.5 cm. 3.5 cm, yun po ay sa loob ng receiver. At yung natitira po sa 5 cm na 1.5, sa labas na po yun para po doon sa ating dekorasyon. Then, kailangan talagang mahigpit. Ito po magiging sistema niya. Yung 3.5 cm nasa loob. Yung 1.5 cm sa labas para nga po sa ating dekorasyon. Ngayon, kukunin po natin ang mga sentro at babalinaan para maka-screw po tayo ng isa. Ito, pagkuha ko po ng sentro ito, may apat na ito na kuha na. Natapat lang po yung isang yan. Si sentro na yan. Ito, para makuha natin yung apat na kanto niya. Ito po tayo mag-i-screw. Kailangan apat na screw talaga. Yan na po, meron na po tayong pagkuha, may tanda na tayo, hindi nyo makita. Ito po, may o-ring na. Kailangan may o-ring tayo. Ito, bago natin siya ilagay sa receiver. Sobrang sikip. Then, screw. Apat po yan, pero isa lang muna. Okay, tuloy po tayo. Bali, nakapag-screw na po tayo ng isa sa ating barrel. To receiver. Ito na po ang itsura niya. Ito. Yun na po ang dulo ng ating barrel. Yan ang dulo. Ngayon, kaya inuna ko ang barrel i-fix sa ating receiver dahil papasok na tayo sa loob. Sa loob na tayo. Kakat tayo ng PVC na 3/4 12 cm. Ito ay silbing magiging, di ba may o-ring tayo sa loob? Yun ang dalapat sa o-ring. Yun. At dito rin ipapasok sa 3/4 na ito, sa 12 cm na ito, dito rin ipapasok yung magtutos ng bala galing sa magasin. Then, susukat ka ng
4.1 cm. 4.1 cm, bubutasan natin yan dyan. Yan na, 4.1 cm. Bubutasan natin ito dito na yung makakalusot yung ating bala, kung ano man balang gagamitin nyo. Aking ginagamit kasi 7mm eh. Okay, butasan natin. Pasok siya yung bala natin dito. Sakto-eksakto siya. Medyo luwag ang konti, hindi talaga yung saktong-sakto. Tama-tama. Diyan dadaan ang bala papuntang barrel. Lindit na dito ang toser sa loob. Ito na. Okay, ngayon maglalagay tayo dito nung kukuha ng bala galing sa magasin para pumasok dito. Okay, dinabutasan na natin. Magkakat naman tayo ng 0.9 cm o 9 mm. Ito ang ipoposisyon natin dito ngayon. Bali, ito ang kukuha ng bala sa magasin. Pero ikakat natin ito ganito. 45 degrees. Yan, posisyon na po siya. Okay, ito na po ang itsura niya. Ito na. Then, ito po yan sa loob. Siya po ang kukuha ng bulitas natin galing sa magasin para ipasok sa loob at i-plaster niya doon sa puno ng barrel dahil nandun yung ating magnet. Papa.